sterilization of feeding bottles. So very important po that if the baby is bottle fed, so gumagamit po ng feeding bottles, no? Hindi siya directly nakalatch breastfeeding sa mother, was gagamit ng mga feeding bottles. So it is very important that ang mga feeding bottles po ay nalilinis natin ng mabuti. Bakit po? Kasi kapag po hindi ito nalinis ng mabuti, makukontaminate yung milk, yung mga milk residue, may mga tira-tira pa, that can contaminate the milk of the baby, that can cause diarrhea. And of course, we know the dangers of diarrhea for very small infant, kasi pwede po ito mag-cause ng dehydration at delikado po ito sa bata. So that is why it's very important na nalilinis po natin ng mabuti ang mga feeding bottles. So paano po ba ang tamang paraan ng paglilinis ng mga feeding bottles? So syempre kapag, meron kasi iba, di ba, minsanan yung paglilinis. So maraming mga, I'm sure, mga mothers dito, experience yan. Naipon muna, linisin na agad. So if you have time, okay po. Pero kung wala, okay lang din naman, just make sure na nalilinis po ng mabuti. Di ba, iipon muna, di ba? So, syempre, ang nangyayari, yung milk residue, di ba tumitigas na? So, nagsistay dyan, tumitigas. So, very important na yun po ay dapat matanggal ng maayos. Ano po ang gagawin? First is wash the feeding bottles, yung mga pinagdamitan po, with running water. So, banlawan muna using clean running water. Bakit po sa running water? Para masigurado natin na matatanggal lahat yung mga milk residues. And then, after po natin ma-wash or malinis muna, babanlawan muna ng malinis na tubig, now we can use soap, no? Na ginagamit po natin panglilinis ng mga feeding bottles. So now, meron na po mga available na mga, ito, just like this one, made for feeding bottles. Diba may nabibili na po ganyan, ibang brand yan, no? Na specifically made for feeding bottles. Bakit po mas maganda? Preferably kapag gano'n. Kasi po ito, this is designed, this is made for feeding bottles talaga. So, medyo milder po yung kanyang formulation at wala siyang masyadong amoy. So, kung wala po, if this is not available, it's okay to use na ginagamitan ng iba, dishwashing liquid. Okay lang naman po, but make sure na babanlawan po ng mabuti. Yung talagang wala ng amoy na matitira, no, walang residue po ng sabon. So, ang gagamitin po natin, of course, dapat meron tayong feeding bottle brush, no? And meron po yan, nakadikit siya dito. So, kaya yung mga iba, nakaganyan, nipple brush. No? Very important po ito. No? Ako na po na mabuti, maglalagay na po ako ng sabon. And then, gamit po ng brush. So, make sure kapag nagbabrush po, dapat naabot hanggang dulo para matanggal po lahat ng milk residues. Okay? And then, sa mga nipples po, of course, gagamitan natin ng nipple brush. Para maabot again yung sabi. Then, yung iba ang mga ng mga feeding bottles. And after po masabon, you have to rinse it thoroughly. Banlawang mabuti, make sure na wala nang matitirang residue ng sabon. Kapag nabanlaw na po ng mabuti, we can now proceed to sterilization of feeding bottles. We have 2-3 kinds of sterilization of feeding bottles. So, yung isa, ano po yun? Yung ginagamitan ng UV sterilizer. No? Ay, wala na yung gano'n. So, yung dalawa na lang yung explain ko. So, we have yung, this is what we call the automatic sterilizer or the automated sterilization. So, this is just, kailangan po ito ng kuryente, pinaplug po. So, paano po ito ginagamit? Lalagyan po yan ng tubig. So, meron po siyang reservoir, lalagyan po ng tubig. You have to place clean water. And kapag nalalagay na po ng maayos, ilalagay muna po natin. So, mapansin po niyo, 2 layer siya. So, dito sa baba, ang ilalagay po natin ay yung mga feeding bottles. Pag ilalagay, you have to make sure that is inside down, nakabaliktad. Bakit po dapat nakabaliktad? Para yung busok. Kasi this is technically automatic siya, pero ang paraan po naman sa sterilize is steam sterilization. Yung kung tubig dito sa ibaba, kapag po yan ay kumulo, yung steam ang sterilize sa loob ng feeding bottles. Kaya dapat nakabaliktad siya. Okay, so dito po sa unang layer, and then sa pangalawang layer, dito po na other feeding bottles para for Naila. So yung iba yung mga tama, like the nipple, the lid, the cap, and tatakpan lang natin, because this is automatic. Kapag tinakpan natin, you just have to turn it on. And then, automatic na siya. Mag-turn off siya mag-isa once the sterilization is done.
sterilization. Paano po yun? Ito yung ginagamitan natin ng kaserola at Papakulo. kumukulong tubig. So marami pa pong gumagamit niya. This is cheaper, no? Ewan ko na ngayon, mahal kasi ang ano ngayon. Gas. LPG, no? So ito po kasi mas convenient kasi nga, pagka-plug mo, mamawato lang siya mag-isa. Hindi mo kailangan bantayan. So na way of sterilization, paano naman po yun? So kailangan natin ng pot or ng kaserola. Dapat yung kaserola, yung ginagamit lang po para sa mga feeding bottles. So, naman yung pinaglulutuan mo ng sinigang. Tinola. No? Sa tinola. Huwag yung pinaglulutuan mo. Ha? So, dapat meron talagang pot that is specially used for sterilization of feeding bottles. So, you just have to put water in that pot and then ipapatok lang po natin sa stove. Just have to turn on the stove and wait for the water to boil. Kapag po kumukulo na ang tubig, una po natin ilalagay ang mga feeding bottles. Ito muna. Bakit po? So, ito muna ilalagay natin because mas matagal po natin pinapakuluan ito. Kasi mas, ang material po niya is harder, no? Ito, harder material. So, papakuluan muna natin for 5 to 7 minutes. Then, after 5 to 7 minutes, isusunod natin yung ibang mga parte like the nipple, the cap, the lid, and you just have to boil them for around 15 minutes. Once the water starts boiling. Kapag kumulo na yung tubig, naglagay ka na ng feeding bottles, magtatayo. Here, o babantayan. Yun nga, kasi kapag nakalimutan mo yan, Mas alarm. Mga nilaga or ano na feeding bottles. So, dapat po yun, tinatatayan. But, that is still as effective, no? Yun pa rin po ang effective pa rin siya talaga na ginagamit po pang sterilize ng feeding bottle. So kapag po tapos na sa sterilize, kapag po ang ginamit natin is conventional way of sterilization, lagyan natin sa drying nga. Siyempre patutuyuin natin yung simbato to, kung tataputin, hindi siya pangalin yan. So, using the bottle to, lagyan natin sa drying lang. Okay? And you are done with, no? Before anything else, of course, just like sa mga ating ginagawang mga activities, kailangan muna natin ng mga preliminaries, okay? O yung mga kailangan muna natin gawin before we proceed to the procedure, no? Or to the activity. First, before that, kailangan muna po natin prepare. So, we need to gather and prepare all the materials that we need. We have 3 stations, if you notice, sa ating bed bath. Infant bathing, we have 3 stations. We have your pre-bathing, we have your intra-bathing, and we have your post-bathing station. So, sa ating pre-bathing station, ano mga kailangan natin gamit? Of course, we need towel, thermometer, this is a silicone brush, optional, baby oil. This is optional. No? Again, that depends on the preference of the parent of the child. No? Tandaan natin, ang inaalagaan natin ay hindi natin anak. Okay, so that depends on the preference po, no, ng magulang ng bata. And for our intra-bathing station, we need top, of course. Kailangan natin, of course, ng tubig, no? Warm water, paligo. Deeper. Kailangan po natin ng baby bath. So, dapat po hypoallergenic, no? Because we know that the baby skin is sensitive. So, dapat po hypoallergenic, no? Especially made for the baby skin. Kailangan po natin ng washcloth. And for our post-bathing station, towel again, changing clothes, mga damit na ipapasuot natin for the baby. Optional again, kung merong vitamins or any medication na tinitake ang baby, lotion, powder again. Ito mga optional lang po. Stella. Kung ano lang po yung gusto ng mother. After we have gathered and prepared all the materials, and of course, we need to control the temperature of the room. Kung masyadong malamig, you can turn off the AC, the electric fan. Of course, we need to provide adequate lighting para po nakikita natin ang maayos ang ating ginagawa. What else? Ayun lang naman. For handling the baby, do not forget to perform hand washing. Okay? Paano po tayo nag-check ng temperature ng water na gagamitin natin for the baby? So, pag tayo po ay mag-test ng water, gagamitin po natin ang ating elbow. No? Because hindi po palad. Bakit? Kasi
makapal na yung palad. So baka pala, pag ganun mo, para sa'yo hindi masyado mainit, pero sa baby, masyado mainit po pala sa skin. So elbow, or inner wrist, or the back of your hand. Yan po yung mga ginagamit natin paraan para ma-check po natin kung tama lang po ba yung temperature ng tubig na gagamitin. Of course, kailangan natin magpalit if needed. Diba? This is just for demo purposes. For the baby naman po, nung kailangan nating i-test, gawin mo na. You have to check for the temperature of the baby. But remember, mga infant, especially newborns, ang kanilang temperature po is slightly higher than an adult. For example, chinek mo ang kanyang temperature, ang nakuha mo is 37.3. Pwede. Kasi nga, okay lang, normal lang naman talaga na mas mataas po ang kanilang temperature. O kahit sabihin mo umabot pa yun ng 38, pwede mo po siyang paliguan. Because ang pagliligo po, mabilis lang, it helps to lower down the temperature. Diba? Yung ibang pag sobrang taas na lagnat, pinapaliguan talaga para mabilis bumaba ang kanilang lagnat. O kapag hindi naman, sabi ng mother, ayaw niyang papaliguan, ano pong klaseng pagpapaligo ang pwede natin gawin? Okay, what we call that? Sponge bath. Okay, TSB or the tepid sponge bath. No? One more thing na chine-check natin is the umbilical stump. Hindi po yung cord kasi wala na yung cord. Putol na. Yung pinagputulan, yung umbilical stump. O yung puso. Chine-check natin if it is already dry. O pag po yung dry na, so that means that it is already healed. No, magaling na kapag talaga. Pero pag hindi pa po dry, hindi natin siya pwede ibabad sa tubig. No, kasi pwede po mag-cause ng infection po yun doon sa umbilical stump or doon sa puso. So hindi natin siya ibababad sa tubig. Again, what kind of bath ang pwede natin ibigay? Tepid sponge bath. Again, ESB again. Kapag hindi pa po dry. And paano po yung umbilical care? Nilinis ng puso. Before, ginagamitan ng alcohol. Pero did you know, ngayon po, hindi na po nila na-advise sa paggamit ng alcohol. Way back, noon po, I think that was during the mga 90s, 80s, 90s pa. Madalas daw Ginagamitan maluto. po ng alcohol. Kasi noon po, meron pang 40% alcohol. Nakakita ba ba kayo ng 40% alcohol? Wala na. So noon, 40% okay lang, yun po yung ginagamit nila. Pero ngayon, 70% alcohol na pinabibili natin sa market. So ngayon, hindi na po talaga advisable na ginagamit na ng alcohol for the umbilical care o yung paglilinis ng puso. So ano na lang po gagamitin natin? Washcloth. Yung washcloth, lagay mo lang sa maligamgam na tubig. Then, pigain, yun po yung paglilinis. Okay? Here. Sige po, kapag nagawa na natin lahat ng yan, we can now proceed to hold. Ayan, kapag pinagdaga natin ang baby ng ganyan, cradle hold po ang tawag natin. So kapag hawak po natin ang baby, have to make sure na laging malapit sa katawan mo, sa gitna, sa katawan mo ang baby. Huwag ganyan na parang inaalay mo ang baby. Meron mga iba, ganyan magbuhat. So dapat po laging close to your body para po maiwasan natin ang mga aksidente. Okay, so dapat laging nakadikit sa iyo. This is cradle hold. Okay, so actually nga, nagawa na po natin ang lahat ng yon. Pwede na po tayo mag-start with infant baby. So, una muna natin papaliguan is ang kanyang ulo. Okay? The head first. Kasi palokodan din tayo. Head first muna. No? So, hindi natin kailangan tanggalin muna lahat ng damit kasi nga, ang ulo muna ang kanyang papaliguan natin paliliguan sa kanya. Okay, so, football hole. Okay? Nakasecure po yung kanyang mga paa, nakaipit dito sa iyong arm. Kasi nga ang ulo ang ating lilinisin. And kapag po babasain natin, make sure na cover mo yung ears ng baby using your fingers. Para po walang pumasok na tubig sa kanyang tenga. Okay? So, assuming na-check ko na po ang temperature ng water, so pwede mo na siyang paliguan. Basain, so wet the hair, the head of the baby, then can you shampoo, of course, the preference ng mother, shampoo, wash the hair and the head, the scalp of the baby. Some babies, meron po yung parang dandruff. Meron ganun, di ba? So in layman's term, that is what you call cradle cap. O, ano na naman, iniisip niyo, di ba? May mga sinasabi silang ganun, di ba? Po, no? Meron ganun, cradle cap, or ang tawag po natin dito, medical term is seborrheic dermatitis. Seborrheic dermatitis. So, pag ganun po, hindi natin kailangan tanggalin or scrub, no,
Ano po ang nakakatulong para mag-loosen lang or lumaba? Kasi matatanggal naman po mag-isa yun. You can use washcloth. So, yung washcloth po kasi merong rough side at saka merong smooth side. Ito, wala. Pag merong ganun, so use the rough side. Yung parang meron siya mga pag-ganun. So, use the rough side of the washcloth. Yun ang parang hindi naman talaga scrub. Yun ang gagamitin natin sa ulo niya para mag-loosen lang po, lumubak lang. No, yung kanyang seborrheic dermatitis. Yes. Yes. Ayan. Kapag nalinis na po, nasabon na po na maayos, rinse thoroughly. Ayan. Of the baby, with the hair, lalo na kung makapalang buhok. And then balik po tayo dito sa check ko na ang gamit ko rin ito. So dry the hair of the baby, the head. So kailangan ma-dry po ng mabuti para hindi siya masyadong lamigin. And let's proceed to the face. No? Paglinis po ng kanyang face. So get another washcloth na malinis, nakatubig. So, do not use soap, no? Para hindi po ma-irritate yung skin ng baby. Wipe lang po natin yung kanyang face. So, from the forehead. So, iba-iba pa rin yan, yung mga stroke na yan. Stroke, meron pa letter A, merong 3, no? Iba-iba. Depende na sa inyo kung ano ba. Siguraduhin lang natin na malinis na mabuti. So, forehead, ayan, outer canthus, inner canthus, sa nose, cheeks, no? Sa ear, back of the ear, no? Okay, scratch. Okay. So make sure po yung neck nalilinis ng mabuti. Kasi nga sa mga babies, di ba, nag-accumulate po yan. So, may short ang kanilang neck. Tapos kapag dumidede, minsan tumatapon po yung gatas, nag-accumulate doon. Pwede po ma-irritate yung skin ng baby, yung iba nasusugat pa. So make sure na nalinis po ng mabuti yung kanyang neck. Okay? Kapag nalinis na po yung mabuti, oral care for the baby. Bakit po importante yung oral care for the baby kahit wala pa silang ngipin? Wala pa sila ng ngipin, di ba? Yung gatas! Okay, especially if the baby is formula fed. Yung gatas nila is sa bote na yung sinasangkap. That is, mas mataas po yung sugar content, no? Nag-accumulate po sa kanilang dila. Nakita mo puti yung dila nila. Kapag po hindi po nalinis yun ng mabuti, that can cause sores. No? Pwede sila magkasingaw. No? So, kaya po importante na nililinis mo natin oral care. No? So, gawin lang natin, i-press lang yung cheeks. So, using, this is silicone brush. Yung iba, yun ng mga babies to kasi masyadong parang medyo makapal siya, no? So, linisin lang. Inside of the cheeks, no? Yung gums, the tongue. No? Kung wala pong silicone brush, you can use clean washcloth or gauze na malinis. Naalala ko na ng lola ko, yung pinagtanggalan lang niya dun sa damit, yung pagkaganon niya. Diba? Yun ako mga matatanda, ganyan. Oo, yun, gaganyanin lang niya eh. Diba? So, washcloth or gauze po. Na? Okay, so tapos na tayo, can now proceed to bathing the rest of the body of the infant. So, tanggalin na po natin yung kanyang damit. Nalimutan ko kumuha ng diaper. Lalagay ko na lang ulit ito. Tanggalin na natin ang damit kasi nga maliligo na po siya. So, the diaper po is the last one na ating tinatanggal. Bakit? Because the baby's bladder control and bowel control, no? Wala pa po silang ganun. So, pwede umihi, magpupo anytime. Kaya huli po natin tinatanggal ang diaper. So, check kapag merong pupo, tanggalin muna. Linisin mo na bago ibabad sa tub. Okay? So, wala siyang pupo. Puno na ayos. Assuming na po, matipid tayo. Walang diaper. Nakalimutan ko, may mga nag-donate ng diaper. Okay. Paliguan na po natin siya. Get the baby. Ayan, para dito na po siya sa tub. So, kung meron pong mga accessories na ganito, no, na ginagamit po, so, mas madali, no? Kasi ilalagay mo lang siyang ganyan. Pero kung wala naman po, hindi po ito available, so make sure lang na kapag binabad sa tub ang baby, ay hindi lulubog ang kanyang ulo. Siyempre. No? Ayan. Okay. So, ganyan po. No? So, siyempre, basahin. Make sure na. Kasi yung ating washcloth. So, yung washcloth natin. Ayun. Okay. So, kahit nagde-demo kayo, ha? Huwag nyo iiwanan basta-basta ang baby. Dahil po yun siya totoo. Yes, even sa ano po ninyong assessment. Malaking bawas po sa ano na kung may nakalimutan ka iiwanan. So, you have to carry the baby with you. Okay? Yes. Carry the baby with you. Washcloth, again, using the
body wash, bath. So, scrub natin. Natin ang buong katawan ng baby. Make sure yung mga creases, tsaka mga folds. Diba mga babies, ang daming mga ganyan, yung hiwa-hiwa. So, the creases and the folds, make sure na nalilinis po ng mabuti kasi doon po nag-accumulate ang dumi. No? Yan, tama. Maasim po yun. Kapag hindi mo yan, nilinis lang mabuti. Force the back. Kapag dito sandwich hold, yan. Yun naman, likod niya. Sandwich hold. Yan. Kasi hindi mo siya pwedeng babad na gano'n, diba? So, sandwich hold. Linis eh. Of course, do not forget the genitals of the baby. And then rinse. Kung na naman linis mo yung tubig, nag-rinse ko na ng maayos. And dito na po tayo sa post-bathing station. Kita ninyo na. Lipat tayo dito. Ito sila. Post-bathing station, so make sure na na-dry po completely yung buong katawan ng baby. And kung kanina po, huli natin tinanggal ang diaper, this time, una po natin ilalagay ang diaper. Because again, wala pang bowel and bladder control ang baby. Baka bigla siyang umihi, bigla siyang magpupo, paliliguan mo na naman siya ulit. Okay? Then ang diaper. And, dikit yung diaper. And, after the diaper, lagay po natin ang kanyang bonnet. Because again, ang fontanelle, doon po nangyayari ang heat loss. So, para po hindi masyadong lamigin ang baby ko with the head. With the head of the baby, and then cover the baby with towel. Hindi mo na bibihisan, cover mo na ng towel. Bakit po? Kung meron siyang vitamins and medication na kailangan niya i-take, huwag mo na siyang bibihisan. Bakit nga? Meron pa siyang, ano pong tawag doon? Extrusion reflex. Kasi baka iluwa niya yung vitamins o yung medication, madudumihan yung damit niya. So, huwag muna papasuotan yung kanyang damit. Get the vitamins. Minister muna tayo ng vitamins or medication for the baby. Ano? Ikiki o Nutrilin. Tama. Oo. Okay, so pagpapainom po, of course, you have to elicit the rooting reflex para umanga ang baby. And then place the dropper dito po sa side ng cheeks. Pasok natin halfway para po hanggang doon sa may posterior portion naman para hindi niya iluwa. Okay? Para mainisip naman po ang swallowing reflex. Ayan. Nakainom na siya ng vitamins. Meron na tapo ng konti. Wipe the mouth. And we can now proceed to dressing the baby. Okay, so when it comes to dressing the baby, sa pagpapasuot, pagpili ng mga ipapasuot po natin, mga damit sa baby, we have to consider a few things. Number one, the weather. Of course, no? Kailangan weather appropriate po yung ipapasuot natin sa baby. Kung gusto mo pang malamig, para hindi siya lalamigin. Dahil dito sa atin mainit, dapat yung press ng damit ipapasuot natin sa kanya. Okay? What else? The comfort of the baby, make sure tamang size, no? Yung mas maganda po, yung magandang tela, no? Kung kaya. And what else? Do not forget the cultural background. You have to respect that, especially if you're going abroad. Siyempre, mayroon kanya-kanyang mga beliefs, paniniwala, or the cultural background po, no? Religious beliefs ng pamilya ng baby, so we have to respect that. No? Kung ano yung gusto nilang ipasuot, yun ang ating ipapasuot sa kanya. Okay? Ang laki ng damit nito. Ano ba? Gusto pa niya. Babies. Papansin po ninyo sa mga babies talaga, mga newborn, balat na balat sila. Kasi nga po, yes, dapat po na maintain natin ang kanilang temperature, di ba? Ang appropriate temperature ng baby. Hindi ba pares yung kanyang newborns? And do not forget to swaddle the baby. Ito po yung tinatawag natin pag-swaddle sa baby. Kasi po ninyo yung mga meron ganyan. So, ang pagsaswaddle po sa baby, this is very soothing. Kasi hindi na nasa loob pa siya ng tiyan ng kanyang mommy. So, this is very comforting po sa baby. No? So, pagsaswaddle po, dapat tight. No? Huwag naman
yung sobrang tight na hindi makahilang baby. Pero dapat po masikip po talaga ito. Tsaka para maiwasan din po yung parang yung horror reflex nila. Yes. Para nakatulog sila yung startle po. Yan. Okay. O, fresh na siya. Okay. So, after po natin mapaliguan, again, yung lotion, powder, that is just optional lang po. Pwede maglagay ng lotion na lalo na yung pag medyo yung nagbabakbak. So, para po ma-moisturize yung skin ng baby. Powder, actually, hindi masyadong ina-advise yung paglagay ng powder na pwede po kasi mag-cause ng allergy yan sa baby. Okay? So, after po natin mapaliguan, mabihisan, pwede. So, bago tayo mag-prepare ng milk, syempre pag mag-prepare, kailangan po iwanan natin ang baby wear. The baby could be safe. Saan po yan? Sa crib. No? Kailangan na sa crib siya. Huwag na doon dyan. Assuming this is the crib. Sir, paabot po ng ano. Ayan po, sir. Yung nakasabit na lang dyan. Anak ng atom yan. Ayan po. Ay! Marumi na ulit. Ayan na. Malinis na ulit. Wala nakakita. Okay. So, with pag-prepare naman po, ang i-prepare natin, ang piniprepare lang naman natin is formula fed ang baby. Okay, so what are the two kinds of milk na pwede natin ibigay for the baby, of course? Number one is breast milk. So, breast milk is still best for babies. Up to 2 years Talaga. old. Kung walang breast milk, so pwede naman po ang formula milk. Okay? So, formula milk, meron po tayong tatlong klase ng formula milk. We have your lactose milk, lactose-free milk. So, lactose milk, ito animal-based, no? Para naman po sa mga bata na lactose intolerant, so hindi kaya po, medyo sensitive ang kanilang tiyan, no? So, pwede po tayo magbigay ng lactose-free milk. So, and we have naman po the fortified milk. Ano naman yung fortified milk? Pwede lactose, pwede lactose-free. Ito po yung mga nakikita natin sa market na talagang provided with vitamins and minerals, diba, with AHA, DHA, vitamins A to Z sa mga bata, no? Kasi syempre dapat kompleto po yung nutrients na makukuha ng bata. And formula milk, it comes in two forms. Meron pong liquid and merong powdered milk. So sa atin, madalas, powdered milk. Okay? So kapag naman po magpe-prepare tayo ng powdered milk, paano po tayo magpe-prepare ng formula milk? Okay, of course, that depends on the recommendation of the pediatrician ng infant, no? So, meron po pina-follow na ratio doon. Meron mga 1:1, 2:2. Again, depende po yan sa recommendation ng kanyang doctor. That means you have to put 1 ounce of water and then 1 scoop of milk. No? Kung 4 ounces po ang kayang ubusin ng baby, you can prepare 4 ounces of water first. Maglalagay po natin ang tubig. Of course, no, tubig muna, and then sunod natin kung ilang scoop ng milk ang kailangan. Okay? Pag, for example naman po, the baby, ang alaga nating baby ay breast milk ang pinapadede, pero nagtatrabaho nga ang mami, so ang ginagawa niya, fini-freeze na yung kanyang breast milk. Diba may mga ganon? So, frozen po yung kanilang breast milk. So, paano po yung pag-prepare nun? Boil water po. Yes, so hindi po natin siya pakukuluan directly. So, naka-place po sila sa mga pouch, no? Yung mga plastic. Papakulo ka lang ng tubig, tapos ilagay mo po doon yung breast milk na nasa pouch pa rin. So, para ma-thaw out lang siya, matanggal lang yung yellow. But, doon ang place the breast milk in microwave oven. Wag mong ima-microwave at wag mong pakukuluan. So, ibabad lang siya sa mainit na tubig hanggang sa mawala po yung yelo at maging warm yung milk. Okay? And breast milk, pwede po yan that can be stored in the freezer hanggang 6 months. No? Ang mga formula milk, i-ref mo ito 24 hours lang. Hindi pwedeng i-freeze po ang mga formula milk. No? So, kapusin lang ng baby para hindi naman po nasasayang. Okay? So, kung nakapaglagay na po tayo ng powdered milk, paano po tayo naghahalo? Ganyan. Paano natin minimix? Ganyan na. Ikot na. Sabi, di ba? Ganyan daw. Okay, sarap. Ganyan, ma'am. Ganyan muna. Ang sabi, this is the proper way daw po sa
milk para po ma-incorporate, no, yung powder doon sa tubig. Paghalo siya, no? Pound to pound, roll the bottle pound to pound, or swear. Kasi nagkakos Kasi naman. baka yung Colic. Pero sa totoong buhay, diba? Tama, di ba ganyan naman po talaga sa totoong buhay? Swirl. Umiyak na yung bata, baby, wait lang. Swirl ka pa, wait lang. Baby, bakit nga po nga hindi natin talaga, this is not the preferred method po sa paghalo. Kasi nga po, kapag ginanyan mo, you shake the feeding bottle vigorously, magkikreate siya ng bubbles. Ano po yung pwedeng mangyari? Colic. Kakabagin. Cause ng colic or kakabagin po ang baby. So kung sinake mo ganyan, ayaw. Kasi meron pong ibang mga powder na mahirap pong matunaw. Tama? So kung ganyan-ganyan, hindi siya matutunaw. Okay lang naman yun. Pero ang gagawin, just let it sit for a while hanggang mawala yung bubbles. So huwag mo ipapadede na meron. Kaya pala pag Okay. bawal ka rin sa babagin. Ito na tayo. Okay. Gagagayin mo na. Sa bag. Yun nga sabi natin, ayaw natin po kasi na makadede siya ng bubbles because that can cause colic or yung kabag sa baby. That can cause discomfort po sa baby, no? So what are the different ways to prevent colic? So yun nga, number 1, do not shake the feeding bottle vigorously para hindi mag-create ng bubbles. Ano ba po ang iba't ibang paraan para makapag-prevent ng colic or kabag? Tama, burp the baby. No, burp the baby. What else? Feed the baby in an upright position. Dapat po yung ulo niya medyo nakataas ng konti. Not only prevents colic, nakakatulong din po para may hindi ma-aspirate or masamit ang baby. Delikado po yun. No? Kasi baka yung gatas, imbes na papunta sa tiyan, papunta sa baka. Kaya dapat po elevated ang kanyang head. What else? Do not po, wag hahayaan pong umiyak ng matagal ang baby because kapag iyak ang baby, pwede po siyang maka-ingest ng hangin that can cause colic, no? What else? Make sure that when you feed the baby, dapat po yung nipple is already filled with milk na bago ibigay sa baby. And swaddle the baby. Ang pagsaswaddle po can help prevent colic. Okay? So, padidiin na natin ang baby. Of course, we need feeding cloth. Kung sapin, para po hindi madumihan. Siyempre, kakaligo lang niya. Para naman po kung mayroong matapon ng milk, hindi mapupunta sa damit niya. Okay? So, again, kapag bibigay ang milk, dapat po meron ng milk dito sa nipple. Elicit the routine reflex and then feed the baby. Totoo na siya. Okay. So, tapos na. So, ano po ang gagawin natin? Do we burp the baby right away after feeding? Hindi muna. Wait muna for around 2 to 3 minutes. Kasi kung i-burp mo siya agad, isusuka lang niya yung kanyang dinede. Okay, so, tapos na ang 2 minutes. So, pag po i-burp natin ang baby, yung feeding cloth, ilagay mo na dito, burping cloth na siya. Okay? Yes, burping cloth na siya. So, pag i-burp natin, papaburp natin ang baby, so ilagay lang po ganyan. Shoulder hold po ata dito. Shoulder position. Shoulder hold. Okay? And just gently tap or just stroke the back of the baby. Pag ganyan mo na maririnig mo siya, burp na siya. Busog na siya. Okay? Yung iba naman, kahit hindi na nila ganun, gaganyan lang nila, angat lang nila ng konti. Basta kapag inangat mo siya ng konti, mag-burp na siya. Hindi mo kailangan ganyan-ganyan yung painlikod niya, hindi naman siya na-choke. Diba? So, gently stroke the back of the baby. No? Or tap, gently. Okay? Dahil napadede na natin siya, napaburp siya. Okay, so paano po tayo nagpapatulog ng baby? Excuse me. How do we put the baby to sleep? O sa mga infant, lalo na po, di ba? Ang pagkakanta po or pagsising ng lullaby na that can, yes, lullaby dapat nakakaantok. Baka nag-rap ka dyan, okay? Sa lullaby po, no, na nakakatulong po kasi that is very calming po, no? Sa mga baby soothing, so nakakatulong po para makatulog po sila ng mahimbing. Okay, kakanta kayo ng lullaby. Okay, mga ganyan mga nanay nagiging composer, may mga sari-sariling lyrics na sila nagagawa kapag kaganyan, di ba?
So, kakanta ng lullaby. Kakanta pa ba? O, nakakanta kayo na lang kakanta. No? O, kung narin twinkle, mga ganyan. Twinkle. I wonder what you want. Usually, ganun kinakanta, no? So, kung narin tulog na siya. Kanta ng lullaby. Eh, paano naman po pag hindi na masyadong effective yung pagkakanta ng lullaby o kaya ang ating alaga ay toddler na? Ayaw na niya ikanta mo, nagsawa na siya. Ano po yung pwede makakatulong ko? Magbasa tayo ng bedtime stories. Ay, Dragon. Dinosaur parenting na, di ba? Laki na yung matanda niya, no? O, tinatakot pa, ano mo, di ba? Ay, Diyos ko, tinatakot pa. Okay, so kapag gano'n, basahan po natin siya ng bedtime story. Ano, this is the advance. Bedtime stories po. No? Ano po ang importance or the benefit po ng pagbabasa ng bedtime stories? Diba? Maganda po at a very young age introduce natin sa mga bata ang libro. Magbasa, ikaw ang magbabasa para sa kanya. So the benefits or the importance po ng pagbabasa ng bedtime stories sa mga bata, it helps foster their creativity and imagination. It can help with their language and speech development po sa mga bata. Di ba mapansin po ninyo mga bedtime story books, may mga pictures, di ba? So, pwede mo tulong yan sa bata. And pansin po ninyo, dapat po pag magbabasa tayo ng bedtime story, dapat with feelings. Di ba? Kung may animal sounds, you have to. Yes, kailangan po, ini-imitate, ginagaya natin yung mga animal sounds. Bakit po? Kasi nga po nakakatulong po para maging imaginative po, di ba, ang mga bata, no? Nakakatulong po yan. Okay, mabasa tayo ngayon ng bedtime story. So, demo po ninyo, magbabasa kayo ng bedtime story. You can bring your own bedtime story book, no? Or meron po kami mga available naman dyan. So, our story for today is A Little Red Riding Hood. Once upon a time, in a village near the woods, lived a little girl everyone called a Little Red Riding Hood. As she always wore a red cape with a hood, a gift from her grandma. One day, her mother baked some buns and said to Little Red Riding Hood, "Please take these buns to Grandma who is unwell, but remember, don't stop, go straight there, stay on the path, please take care." "I promise," replied the little girl. Saan ba dito yung may sound? O, diba merong wharf kasi dito? Nagpanggap na siya yung granny. Saan ba yun? Okay, o, kung na tayo. Then she went into Grandma's bedroom and saw the pretend grandma lying in bed with the bedsheet pulled over her nose. Only two big hairy ears were poking out. "Oh, Granny, what big ears you have!" exclaimed the Little Red Riding Hood in surprise. "To hear you with, my dear," answered the wolf in a sickly sweet voice. Ang haba na. Okay, so kunwari, ano siya. And from that day onwards, Little Red Riding Hood always followed her mother's advice. The end. Tulog na siya. So, pag kayo, magbabasa po kayo na bedtime story. Okay? So, kapag nakatulog, di ba? Ang galing ko magbasa, nakatulog. Ayun ba yung mga pinapatulog ko? Okay. So, after po natin mapatulog ang baby, of course, you have to place the baby in the crib. Siyempre, doon po sa crib. Make sure that the side rails are nakalock po para secured po ang baby sa crib. Especially sa mga infants, huwag maglalagay ng mga kapal na blanket or malalaking pillow, tsaka yung mga stuffed toys, no? Pwede ikasuffocate po ng baby. No? Make sure na safe po siya doon sa crib. And after that, of course, ano po ang gagawin natin bilang caregiver? Form aftercare or magligpit ng mga pinagamitan. Baka naman pag natulog yung alaga, tulog din kayo. Mga nanay ganon. Kasi time mo na yan para makapagpahinga. Pero as caregivers, sumasabay, ganyan. Pero as caregivers, bago po yun, kailangan magligpit muna tayo ng ating mga pinagamitan. Okay, clear? So that will be your return demonstration on